Officer, dito naman. Sunod naman si Sunod naman. Dito sir, sa kabila. Sir, wala ba assemble niya? Mga parts na nito? Pero major parts na po. Consider. Ito ano pa na ganyan? Kado ganito, ganito. Ito? Ano ka? Mura lang. Mura lang. Mura lang ako din. May live ba tayo? Maraming baron. Maraming baron din naman. Ladies and gentlemen, magandang umaga po. We have a press statement coming from our Chief of the Philippine National Police, Police Director General Ronald Bato de la Rosa, and assisted by the CIDG Director, Attorney Roel Obusan. The Chief of the Philippine National Police, General de la Rosa, sir. Ladies and gentlemen, good morning. Good morning. Mahihin kayo. Let me read this statement. The recent accomplishment of the Criminal Investigation and Detection Group on Anti-Loose Firearms resulted big wherein two personalities involved
in the smuggling, trading, and selling of gun parts from the United States to the Philippines, particularly in Bacolod City, were arrested and the seizure of 4.5 million pesos worth of smuggled gun parts. Ito, nakikita nyo. The CIDG identified the suspects as Brian Taala A. Constantino and Wilford Palma A. Sarceno, both charged for violation of RA 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. During the conduct of investigation, 129 personalities and a registered gun and ammo dealer have been in contact and transacted with the suspects for these smuggled gun parts. And upon verification from the Firearms and Explosives Office Record Section on the said personalities, 28 are registered firearms holders, 30 with no found records in FIMS database, while the other 12 cannot be determined because of having the same names but with different middle names. These personalities were contacted by the CIDG and were advised to cooperate in the investigation and surrender the items they illegally purchased for proper disposition. 23 personalities, including the 9 who voluntarily surrendered or appeared before the Major Crimes Investigation Unit of the CIDG, who reportedly transacted with Taala and Palma, have expressed their willingness to cooperate with the investigation being conducted by CIDG on the shipment, trading, and selling of smuggled gun parts. So far, a total of 15 gun parts composed of 7 upper receivers, a butt, a hand grip, 2 magazine assemblies, and 4 bolt assemblies were surrendered and received by the CIDG. Coordination with the rest of the personalities involved in the said transaction is being continued by the CIDG. Thank you. Question will come from Ayam Salma, to be followed by any other round of the Ayam. Circumstances lang po ng pagkakuli natin. Is there a certificate behind the certain mga Yeah, the circumstances behind the confiscation and the arrest of the suspect is the information came from the U.S. Homeland Security, coursed through the Bureau of Customs, and passed to the CIDG. The CIDG were the ones who conducted the operation in Bacolod City. And if you are asking about the syndicate, yeah, the modus operandi is a syndicate trademark, wherein yung consignee is a fictitious name, and the address of the consignee is also fictitious. But they were able to claim the items. Sorry. General De La Rosa. Merong dalawa sila. Itong armas na ito, na-recover ito doon. Bumunot ba, Bok? Hindi. Hindi lumaban. Alam naman niyo, kung lumaban, patay yun. Hindi man lumaban, kaya nakuha yung armas at nakasuhan, nandoon ngayon sa Bacolod, nakakulong na nasa hospital. Parang hospital arrest? Nasa hospital daw. Ito yung armas niya. Okay. Dalawa sila, yung parang mastermind at saka yung kanyang aide na taga claim sa baggage. So yung nandito ngayon yung aide niya. Ito yon. Pangalan mo? Wilford Palma.
And he said that 2 years na daw nag-operate yung sindikato na yan. 2 years na at marami na silang claim na contraband at na-distribute, na-binta. That's why we are ano yan yung kwan? Pakita mo. Yeah. That's why we are having this press con para malaman ng iba na nakabili ng mga firearm spare parts dito sa tao na ito. And if you happen to be a registered firearms license holder, please cooperate with FEO or CIDG kasi we are planning to cancel your firearms permit kung ayaw nyo mag-cooperate. Mag-imbento pa ako mamaya. Maghanap muna ako ng magandang pangalan. Imbintuhan pa namin yan. DCMM to be followed by Francis Guerra of TV5. Sir. Ay, ako sir. Oh, Sir, ay, birthday pa. happy birthday. Salamat po, sir. Happy birthday. Sir, na-identify na ba natin kung saan talaga nila ibinabagsak yan? Kung saan talaga binabagsak yung mga illegal parts na? Ang mga end users nito ay mga individual na tao na gustong bumili. Meron kasi silang website, pwede ka maka-order online. Meron silang pistol forum. Ito, pakita mo po. Yung website nila. Bok, ikaw, explain mo yan, Bok. Explain mo. Bali, pagdating ng mga spare parts from abroad, nag-advertise sila through website. Ito yung ginagamit na website. Ito yung ginagamit nilang website. And then, ang mode ng bayaran, pwede nilang ipadala ulit yung parts pag nag-order ka. And then, yung mode ng bayaran, babayaran sa bank account number na ito, which we are following it up now. May bank account numbers dyan na nakikita kayo. Dyan na papasok yung mga bayaran. Ginagamit nila yung mga LBC, mga kung ano-anong mga companies para sa pag-deliver ng mga parts na yun. Francis Guerra of TV5, your question. Yes, ma'am. Ano topic, sir? Leia Ilagan of TV5. Ay, UNTV. Sige. Sir, paano po nalaman na wala pong lisensya at sinuli yung nag-solid yung mga nabili? Anong nag-transfer na para ito? Ano ka? Magsalita ka para... Ito yung isang nakabili na Oh. cooperative. Ikaw mo. Surname po. Nakapangalan sa binili ko, Santiago Macariola Inoferio. Tinawagan po ako at inimbita ng CIDG para linawin yung pagkabili ko ng barrel. At nung nalaman ko po na illegal ang pagkabili at pagkatransaksyon ko sa online, sinurrender at tinurn over ko naman po sa kanila yung barrel. Hindi naman po ako tinakot ni Sir. Isang beses ko lang po nabilihan kasi po nag-malfunction po yung registered firearm ko. Kaya gusto ko lang pong palitan. Sir, paano po nalaman ng CIDG na may mga ganitong nangyayari transaction online? Meron ba tayong picture? Homeland Security. Yung subsequent to the discovery and to the confiscation and to the arrest of the suspects, saka na natin nalaman yung kanilang online. Actually, ngayon lang natin nalaman, but yung basic information talaga that led to this confiscation ay nagagaling sa Homeland Security ng US. Na mumonitor na sila doon na palagi nagsiship ng ganitong mga armas through balikbayan box. Namumonitor na sila. So, pinasa information dito sa atin.
They've been operating for 2 years already. So, alam mo na sa US, pag ganito karami ang bibilihin mo, that's already questionable procurement. So, lalo na, kung sila, masyado silang nagbabantay ngayon sa terrorism. Yes, in fact, merong isang nakabili dito na license gun store operator. License operator ng isang gun store. At nag-operate naman sila. Nakabili sila through dito. Sumali to be followed by Anita Legaspi of GMA News Online. Sir, with the arrest or at least with the discovery of this such a big ano po ang magiging impact nito, especially we all have a serious problem on extrajudicial killings, yung mga gun for hire, and how will this impact that kind of operations? Dalawa lang posibleng impact. Pag nag-proliferate ito sa community, dito, sabihin mo, meron lang. Sige. Wilford Palma. Sige, sige. May isa kasing kuwan siya na customer. May isa siyang customer na may balak umorder ng mga lower end parts daw, sabi niya sa akin, at yun daw gagamitin sa assassination ni President Duterte. Yun na po. Para pang assassinate kay President Duterte. Ano yung Yung ordering from your group? lower end parts daw ibig sabihin nun mga parang mura na mga Lower end. lower end. Ito, high end ito. Yes sir, So, yes. lower end. Lower end. Para Yung saan gamitin? Sino ang nag-order? hindi ko po masabi yung pangalan pero sa Okay, sabihin, dahil trabaho pa namin. When ba yun? Bababa sa atin. before kami nahuli yung sinabi niya sa akin. Marami-rami na yung parts na order niya. Nasa Ginawa yung pag-order na yun? matagal na yung continuous eh. Hindi pa sir. Kuya, ilang parts yung pinipili? Makakabuo ilang balik? Yung upper receiver kasi makakabuo ng ang isang upper receiver isang barrel. Tapos nasa 100 plus na upper receiver yon. Nasa 40 na barrel. Tsaka 30 na ata nung bolt assembly. So, pinakamarami 100. Ibig sabihin, 100 ba rin ang pwede mabuo doon sa release? Mahigit 100 baril. Mga rifle siguro, mga M16, ganun. Sir, without mentioning who this person is, if you cannot really guys want, ano siya? Gun for hire? Politiko ba to? Actually, hindi pa namin talaga natumbok itong tao na ito. Pero, most likely, hindi siguro siya yung gun for hire. Baka inutusan lang ito ng sindikato na bumili ng ganon para gamitin for that purpose. Awan ko. Gusto na patayin yung kwan siguro. Siya man nagsabi. Hindi ko man siya inutusan magsabi. Just a follow-up kasi lumabas yun, hindi ko yung tanong. It was another cause. I just want to ask you, sir, kasi we were able, Jimmy was able to interview a gun for hire na person na sinasabi niya talagang dumarami na raw po yung ganitong instances. So, are you monitoring this and are there leads that these people are really being used for extrajudicial killings? Nasa na po tayo sa investigation?
Meron din naman kasi na-identify na kusang namamatay na lang rin. Yung mga suspect na gano'n, kusang namamatay na rin. Pinapatay na rin siguro ng kanilang mga with siguro, baka terminated with extreme prejudice. May mga gano'n na mga pangyari, yung mga suspected na gun for hire. Sir, is where are you in the investigation of gun for hire incidents, and are these really being used for extrajudicial reasons? Meron. Gano'ng merong investigation? Yeah, meron investigation. Gano'ng kalawak yung ganitong incidents? At sila ba talaga yung ginagamit for extrajudicial reasons? Ito, yung taas yung insidente nito pag during elections. Pag may elections, marami kang marinig na mga gun for hire, nagpo-procure ng pera, ng baril para gamitin sa elections. But in terms of your Ito. previous drugs, As a drugs, hindi pa, wala pa kung... Mrs. Suerte to be followed by Bea Cristina Grappler. sir, di ba sabi natin since last year, operation, gano'n sila kadalas nakapag-smuggle ng firearms, at how much na yung napunta dito sa atin, ilang Nakailang shipment na kayo natanggap? Sa 2 years? Nakailang shipment? Sa 2 years, mga more than 10 boxes na po yung nakarating. Tapos, Anong 6. box yung balikbayan ba? Balikbayan box. Ganito yun, sir. Yung ganyan? More than 10 natin? More than 10? More than 10 na po. Ito, paano yung paano kayo nakakapag-direct? Dito kasi dapat may clearance sa FO, tapos meron po pag balikbayan box kasi, kuha yan eh. Anything na isaksak mo doon, pwede mo i-shape yan. Yang nangyari naman sa US is random yung kailang pag-check. Pag medyo mabigat, pinagdududahan niya ng Homeland Security. Ino-open yung balikbayan box mo. Pag open nga yan, i-inspection nila. Pagkatapos, i-repack rin nila uli. Tapos lagyan lang ng note na na-open ito ng Homeland Security. So, makapasok pa rin. Pero ito nga, kaya nga na-discover siguro dahil pinak-uli, then pinasa information sa atin, dito na hinuli. yung nakabili ng mga civilian, come forward na sinabi pa rin, yun kung panawagan natin sa mga iba pang nakabili, na hindi nila alam, yung pagkalalaman Dapat magkuhan sila. Pumunta sila dito at mag-surrender sila. Pakita nila i-surrender nila yung nabili nila. Kung talaga honest na victim lang sila, na biktima lang naman sila dahil binintahan sila ng kontrabando. Sila naman dahil medyo imported tapos mababa yung presyo, bibili talaga yan sila. Not knowing na yung palang vendor ba yun? Binde. Yung nagbenta. Yung nagbenta ay hindi pala authorized. Yung pala ay illegal pala. So biktima lang yung mga nakabili. Kung magbalik siya, isurrender nila yung mga nakuha nila, hindi namin sila habulin. Pero kung hindi nila surrender, habulin namin sila. Dahil delikado ito mga parts na ito kung nasa kamay ng mga civilian na hindi authorized humawak. So yung store na nakabili, yung gano'n sa mga gamitin na nakabili, nag-coordinate lang. Ano po? Yung gun store daw? May coordination na kami with the gun store na nakabili. Pero we are still thinking of filing cases. Kasi gun store yan eh. They should be responsible. Yun. Mauna na ko sa inyo kaya meron pa kaming Senate hearing Ano? Ha? So ano reaction ko? Mag-investigate pa rin kami dahil that's a crime, that's murder. So mag-investigate pa rin kami kahit na hindi sila interesado, kailangan malaman namin ang punot dulo para mamaya negligence on our part yan dahil hindi namin imbestigahan. So interesado pa rin kami mag-investigate. At sasabi nila na gusto silang manahimik.
Kawawa naman sila kung ganun, namatayan na sila tapos guguluhin pa. Bakit? Mayroon bang nagugulo pa sa kanila? Kung mayroon man nagugulo, report to the police at action na namin yan. Kawawa naman yung mga pamilya, yung mga anak. Oo, please tell the children na mag-report sa police at huwag matakot. Sabi mo, kailangan namin yung cooperation nila. Kung sila ay tinitreatin, punta sila sa police. I will instruct the regional director to secure the children. Kawawa naman yun, namatayan na ng parents. Kung ano magkasalanan ng parents nila, kung meron man, hindi mo siguro kasalanan ng mga bata yan, ng mga anak. Sir, pasensya na, but as President mentioned here is, according to the lawyer, there is no drug matrix. But according to Secretary... There is no? Drug matrix. There is no? Drug matrix, drug listing. Oh. But according to Secretary Sueno, nung pumunta sila ng Thursday, there is such a thing as a drug listing. Pero hindi na i-turn over sa PNP na iwan sa bahay niya. Are you going to look for this and try to see and investigate who are in the list? Mabuti sinabi mo yan at kausapin ko yung mga anak na nandoon, kung sinong nandoon, para namatay naman yung parents sila, dapat mag-cooperate na rin sila fully kung may matrix ibigay sa atin. I will call General Hintilis to talk to the children. Believe it or not. Believe it or not. Yun. Nami-meet ba yung expectations mo sa anti-drugs campaign? Kasi papasok na ng third month. Kulang pa. Yung gusto sabi ni Presidente, zero tolerance tayo. Zero tolerance sa drugs. Kung zero tolerance, mahakuan pa. Malaki pang bubunuin natin. And I'm worried. We are running out of time. And for some 50% ng drug supply, ang instruction mo sa mga commanders is sa third month, mag-do na 50%. Nami ba yun? Wala pang third month eh. Second month pa tayo. Pero papunta tayo doon. You ask me that question on the third month, ha? Sir, At si General Cascula na pasasagutin ko sa iyo. Siya nagmumonitor. Si General Magalong, yung aking DCO. Sila nagmumonitor. Sir, nag-release siya matapos ang sumunod sa mga Merong board na for delistment adjudication board. Sila ang nag-uusap diyan kung paano ma-clear yung pangalan mo, matanggal doon. O baka pagdating ng 2003, huminto siya. Kaya siya na-delist. Pagkatapos, 2004 hanggang 2016, continue na naman siya. Sumuko noong 2003. I have to dig the records, ha? Hindi ko pa masagot yan because nasa Davao pa ako niyang panahon na yan. Sir. Didig ko. Maganda yung impormasyon mo. Ipautusan ko yung sa IDG na ipa-imbestigahan yan. Sir, question lang sir. Kasi last 4 months na sir nung timeline na binigay ni President Duterte na 6 months. So what is your guideline sa police natin or target nyo for the last 4 months? Triple time yung efforts natin. Nag-uuri nga kami dahil after we reach 600,000 plus, nagpa-plateau na kami. Hindi na umakyat yung number of surrender eh. Kaya worried ako, baka hindi natin ma-hit yung, we are aiming for 1.8 million na mag-surrender. That's according to the Dangerous Drug Board, estimate nila. Ganun kataas yung aming hinihit, 1.8. Ngayon, 600,000 plus, medyo nagplateau na, hindi na umakyat. So,
We need more surrenderies. Pero kahapon, siguro ko madagdagan yun dahil meron tayong more than 10,000 na nag-surrender doon sa Jensan. So, madagdagan na naman yun. So sir, kaya we're moving to phase 2 ba to reach that that target? Kung na kayo, wala, 10 minutes lang. May... Salamat. We will have the closing statement of the CIDG Director. Closing statement daw. So, in closing, ang closing ko, I just wanted to thank yung mga nag-operate, si Superintendent Silvio at saka si Chief Inspector Villanueva, Wilford Palma. That's why we are following it up. We are evaluating that. Kasi yung bibili, definitely hindi naman siya ang gagamit. May pasa yan. So, we are still evaluating. We know the person that ordered. Galing sa kanya. Kasi nakausap niya. Privy siya sa pag-uusap nila eh. Halika. Siya ang nakakaalam. Before kami nahuli po, before kami nahuli po, August 6, sinabi niya yun sa akin. Nasa, before pipick upin namin yung box, before kami, nasa mall kami, likod ng mall, naninigarilyo siya, sinabihan niya. Si Brian Tala po yung boss ko po, sa kanya sinabi, hindi sa akin. Nandun kami before mag-pick up ng box. Hindi ko, yun lang sinabi sa akin po eh. Hindi po sinabi sa akin. 12 years na po ako sa company. Ano exactly yung sinabi sa inyo? Paano nyo nalaman na gagawin yung presidente? Sabi po sa akin, sabi po ng boss ko, may order daw po yung number 1 niya na customer na mga lower end parts. So yun yung gagamitin sa pag-assassinate kay Presidente Duterte. Opo. Yun po yung sinabi sa akin ng boss. Yun lang po yung sinabi sa akin. Wala na pong iba. Opo. Marami na pong order na yun eh. Hindi ko na po yung matandaan eh. Hindi po. Kung hindi kayo nahuli, hindi nyo i-reveal yan sa face nyo. Opo. At pipentahan nyo pa rin. Hindi ko po kayo. Sir, yung Naka-confine sa hospital pero as it goes sa investigation, siya ang pinaka-top sa kanilang organization. So naka-confine siya sa isang hospital ngayon, kaya binabantayan ng mga kapulisan natin. Actually, yung sakit niya, accordingly, hypertension pero naka-ICU siya. Kaya marami pa kaming imbestigahan. There's so many things to work it out. Hindi ako doktor eh. Kaya, sabi ng doktor meron. Last question from We are thinking of how to protect him because of the information ng mga binanggit niya. As of now, ongoing naman yung investigation natin. Investigate, evaluate, and
Pag mayroon ng appropriate case for that, we will file the case, definitely. Hindi. Nakakaso na siya, may kaso na siya. Thank you very much. So that ends our press conference today. Salamat po sa inyong lahat.